Bago pa. Dry scoop ah. Anong workout natin ngayon? Delts tayo, tsaka ano, arms. Arms. Let's go. So ayun, tapos tayo mag pre-workout, di ba? Oo, nakapagpalit na rin ng damit. So, damit galing na J-Fit. pag-workout. So, shorts galing J-Fit. Yan. So, yung mga pre-workout natin, yung EVP AQ, ano masasabi mo doon? Masarap yun kasi non-steam siya eh. So ngayon, warm up na tayo ngayon, brother. Tara, warm up tayo. Anong first exercise natin? Warm up muna tayo ng lateral. Para Game. medyo pump. Ikaw ang mag-lead ngayon, IFBB Pro. Warm up muna. Talagang essential ba talaga yung warm up na yan? Oo, kailangan mag-warm up dahil siyempre Longevity no? Oo. Grabe. Para mag-flow din yung mga fluid natin sa mga bones, sa mga kasukasuan yan. Tagalogin na lang natin. So IFBB Pro Richard Morilla. So new member of Supplement Hub family and JFit family. Yes, thank you Supplement Hub, thank you JFit. He's leading the workout today, shoulder and arm workout. By the way, brother, para sa lingid na kaalaman ng mga viewers natin, kailan ka ba nag-start? Mag-bodybuild Naku po, hindi yung mag-compete. lilitaw ang edad ko rito. Nag-umpisa magbuhat. Magbuhat. Nag-umpisa magbuhat mga 1997. Hindi pa uso computer nun sa Pilipinas. Hindi pa uso 1997 internet yan. nun, sipin nyo, di ba? Tapos yan, kung in terms of competition naman yan, 1999 ng una kong laro. Huwag nyo nang tanong yung edad ko Talagang si Brother Richard, talagang ang fundamental niya, ang foundation niya is hard work lang talaga. Ayun. Though nag-e-evolve siya, so nagiging scientific syempre. Yung nagiging data kasi niya, yung ginagawa niya rin. Mas nagiging smart lang din. Same, di ba, brother? Oo. Hindi naman tayo abot ng dekada ng Oo naman. pagiging Hindi, hardcore tsaka kung hindi rin science. Noon kasi yan, in terms of age, yan, kaya ko makipagsabayan ng halos kahit gaano kabigat yan. Mismo, Ngayon, mismo. medyo may edad na ako. Kailangan ko na maging wise mag-training. Mismo, Yan. mismo. And Tsaka yung we keep on career. learning pa rin. Siyempre, science-based, experience-based. Pareho lang Open pa rin kami. na experience namin. Let's go. Doon tayo next exercise. Ayan. First exercise tayo sa shoulder press machine. Shoulder press machine. Let's go. Yeah. Okay, first exercise natin is yan, shoulder press machine. Full stack agad. Full stack agad. Tingnan nyo. Full stack agad. Wala, testing lang, testing. Full stack agad. Yan, magaan lang. Yan. Let's go. Yan, kailangan may tempo. Grabe. So, syempre, gets ko yung logic ni Brother Richard na hindi na magla-lighter weight. So, yung maximum weight na kasi nag-warm up na eh. So, kung magpe-perform pa kami ng few sets dito na lighter weight, kukunin lang ng sets na yun yung energy namin para ma-perform yung maximum output. Which is yun yung rationale niya kung bakit pinik niya yung output na yun. Yeah. Tama ba, brother? Oo. Diba? Kasi magiging parang nonsense para sa akin kung Okay na yan, brother. mag-aang ka pa eh. Diba? Kasi nag-warm up na. Oo. Try natin to. First time ko to. Yan. Tapos usually, ang rest in between sets ko is 1 to 2 minutes. Bakit Para naman? mas recover muna natin yung muscle and pababain muna natin yung heart rate.
para mas ma-perform natin ng maayos yung second set. Kung mamadaliin mo yung recovery mo, hindi ka makapag-perform ng maayos. Hindi mo rin maayos yung second set mo kung pagkatapos ng first set mo, 30 seconds lang, titira ka na agad. Okay, dito muna tayo sa may standing multi-flight. Mag-front raise tayo dito. Yun nga, gaya ng sabi ko kanina, last time na nag-delts and arms ako, puro free weights, dumbbells, barbells. Ngayon naman puro machine. May konti tayong dumbbell ngayon, pero konti lang. So, 2 working sets each every exercise. Kasi, coach, anong explanation mo? Explanation dyan nung nasa US ako. 2 sets na lang talaga yung ginagawa dahil mas nagwo-work siya. Hindi nabubugbog yung muscle. Hindi napupunta sa fatigue, no? Yun. More on stimulus lang sa muscle. More on stimulus talaga sa muscle. Kasi kung 3 sets, 4 sets mo, yun, dati ginagawa natin, diba? Mismo. Pero yun nga, pagkatapos nun, feeling mo bugbog talaga yung katawan mo, tas ang tagal mag-recover, tas dadagdag na rin yung stress. So, medyo matagal yung muscle growth. Imbis na ma-trigger yung muscle for growth. Okay. At least ngayon yan, 2 sets, mas ramdam mo talaga sa muscle. Tas, yun, recovery, mas mabilis. 12 reps lang ang ginagawa ko ngayon. Kasi before, kung ako tatanungin nyo, kasabay ko to lahat ng klase ng training. Ginawa namin nito eh. Nagto 20 reps kami per set. Nagda-drop set pa kami, nagsusuper set pa kami. Talagang volume, may heavy. No, brother? So, lahat old school. Pero syempre, lahat ng mga ginawa namin, yun yung naging data namin para magkaroon kami ng science sa sarili namin. Kasi, And maganda rin na na-experience natin yung ganun, di ba? At least naramdaman natin na ngayon nare-realize natin na nakakabugbog nga yung ganun daming sets. mas may better pala, di ba? Mas Oo. may better pala. Kala natin mas marami, mas maganda. Yung pala ngayon, yan, 2 sets na lang. Next exercise natin dito pa rin tayo, lateral raise. Isa natin dito. Ayan, dito since nasa machine tayo, sa dumbbell hindi natin siya mas mataas ng masyado eh. Dito sa machine, controlled kasi yung niya, yung movement niya. Kaya pwede mo siyang mas itaas pa. Second set tayo. Second set, yan, nagdagdag lang ng konti para medyo may challenge. Next natin is parang lateral siya na papunta sa rear. Chest supported, no? Para mas ma-hit natin. Ang wino-work niya kasi is target niya rear na hindi totally rear. Parang may ano pa siya. Mid delts. Kasi para siyang upright row eh. Na chest supported. Diyan na lang, brother. So, gets ko yung ni Brother Richard na chest supported para mas stable ka. Stable, Kasi saka pag mas nakatayo nakukuha ka, mong tamaan yung muscle talaga. Diba? Yung Kasi hinihit kung mo. nakatayo ka tapos mabigat, Wala, hips gagana mo eh, di ba? Magje-jerk ka nun. Tingnan mo, hindi sobrang bigat pero yung gamit ng muscle, mas ramdam mo. Mas ramdam mo. Eh, yun naman ang labanan ng bodybuilding eh, ma-stimulate mo yung growth ng muscle eh. Ito yung rear niya. Siguro ito yung tinatarget namin. Yan. Sa gitna ng lateral tsaka rear. Yun yung hinihit namin na muscle. Dagdag tayo. Okay, dagdag tayo. Ganda ng manager nila dito, no? Yun talaga pag- Manager nga pala ng KSYN Makati. Thank you, KSYN Makati. Si manager. Ganyan lang, ano? Galing. Ganyan lang manager. Tingnan nyo naman ang Oo. outfit, katawan pa lang, di ba? Dapat ganyan. Ganda tong sando na to. Bago yan. Hindi, matagal na to. Last year pa to.
Ano pa to eh? June? July? O June pa to. Yung maganda, graffiti, yung mga ganyang style. Kaya yung mga art na ganito, pwede. Okay, last exercise natin for delts is ito, rear. Pakita ko. Importante nito yung may stretch mo siya pa ganun eh. Tapos ang range of motion mo, kung hanggang saan ka lang. Oo, hindi mo naman pwede- pwede oo. paabutin hanggang likod mo. Basta ma-hit mo to, maramdaman mo siya dito. Pag open mo, tapos pag close mo, nag-i-stretch dapat ang rear delts mo. Tsaka maliit na muscle lang siya eh. Hindi mo kailangan smart kang i-train siya. Hindi pwedeng Siyempre, kailangan lagi mong sasamahan ng ano, mind muscle oh, connection. mind to muscle connection. Okay, pagkatapos ng delts natin, usually ginagawa ko biceps tsaka triceps. Nga mga tig 2 exercises ng ano, 2 exercises ng biceps tsaka 2 exercises ng triceps. So, mag-umpisa tayo sa preacher. Pagpawisan kayo, huwag niyong kakalimutan Yun! maging hygienic. Ano yan? Gym etiquette. Oo, So, kailangan tayo. mahiya kayo sa mga susunod na gagamit. Hindi, walang masama sa pagiging maselan, lalo Oo. na kumpara sa iba, di ba? Oo, syempre. Eh kung maasim yung sinundan mo, syempre mababother ka nun. Last one. Come on. Yeah. Okay. So, underrated skill na lahat mga bodybuilder. Nagbabalik ng... Ayan, oo. Importante rin yan. Magbalik Diba? kayo ng mga platong ginamit nyo, lalo kung mabibigat kayo magbuhat. Kasi courtesy nyo yan sa next na gagamit. Paano? Kung merong may edad dyan or babae, Yun nga pala. Gym etiquette yun ha. Yung after mong gamitin, lalo pag pawisan ka, punasan nyo. Tapos Punasan. yung mga ginamit nyong mabibigat na weight, soli nyo. Okay, next dito tayo sa cable pa rin. Extended bicep curl. Ito, papakita ko sa inyo. First set. Yan, saktong weight lang. Di masyado mabigat, di masyado magaan. I got motion, I got racks, I got everything they want. I've been stacking, I've been grinding, doing numbers every month. Shawty love the way I move, she said my lifestyle look the stunt. I can't slow down, I can't. Ngayon, magta-triceps tayo. Dito na lang din tayo sa cable. Since puro machine tayo ngayong araw na to. Papalitan nyo lang nito. Actually, para din siyang rope. Pero mas maganda to kasi yung buong palm nyo nakokontra niya. Yan, pag sinuot yung ganyan, yan. Nakalock na hindi siya. nakafocus Oo. sa pag-grip sa Hindi rope. focus sa grip. Mas focus siya sa pagbaba mo na squeeze mo ng maayos yung tricep. Brother, ilang weeks out sa first show? First show, di ko pa masabi. Pero ang target ko talaga is mauuna talaga dapat yung San Antonio, which is September pa naman. Pero naantay ko pa mag-post sa website ng IFBB Pro League yung Texas, like San Antonio tsaka Houston. Yun yung inaabangan ko. So, pero yun ang pinaghandaan ko rin. Tatlong US show. Oh, mga 4 siguro. Apat. Oo, kasi may Florida pa ako isa eh. So guys, ano yan pro show ng IFBB Pro League. So, yung mga shows na yon, pro shows, Olympia qualifier siya. Para sa So, Mr. Olympia. Para sa Mr. Olympia. I've been stacking, I've been grinding, doing numbers every month. Shawty love the way I move, she said my lifestyle look the stunt. I can't slow down, I can't stop. Oh, brother, may katanungan nga pala ako sa'yo. Siyempre, since JFit Family Supplement Hub, ano pala yung naging journey mo para papasok ka sa team? Ayan, malaking pasasalamat ko kay Master Gerald Pangan. Kasi nakita niya ako na namimili ako ng supplements sa mga supplement shops. Tinanong niya ako kung may sponsor ba ako. Sabi ko wala, bumibili ako ng sarili kong supplements. Tapos yun, tinawagan ni Master Gerald Pangan si Boss JP. And kay Boss JP, okay naman talaga, sobrang okay naman talaga dahil kilala niya naman ako. Ayan, tapos yan,
Na nag-set kami ng meeting ni Wins yan. Pumunta ako sa headquarters ng Supplement Hub. Yun, doon na nag-umpisahan lahat. Maraming salamat, Boss JP. Supplement Hub, tsaka JFit. Yon. Ito, last exercise tayo. Reverse na lang din dito. G. Last exercise natin. Sa reverse tayo. Tricep extension. See how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the Yung naunang exercise kanina, push down, di ba? Kaya sinabing push down. Pagbaba mo, pupush mo siya, then squeeze. Dito naman, ang importance dito, pag push mo, kailangan mas ma-stretch naman siya. Kung kanina, pinipress mo siya, dito naman, mas ini-stretch mo siya. Yun ang purpose nun. So ano, coach? Okay na tayo? Okay na. Anong next natin? Posing daw. Naku. Posing. Let's go. Tara. Usually, ang post-workout ko is 200 grams ng rice, tapos isang scoop ng isolate. Bakit? Rice and isolate whey protein is fast digesting. Pareho silang fast digesting. Lalo tong white rice. So, ayun. Ako naman, chicken rice. Chicken rice ako, then after nito, tsaka ako whey protein. Gamit ko nga pala is Evogen na Isojack. Available Siyempre, at from, galing sa Supplement Hub. Available to doon. Yan, Evogen. Rice tsaka isolate, hinahalo ko lang. Lagyan yung tubig, siyempre. Siya kasi, nagko-control siya ng weight. 105 kilos siya ngayon, tama? Oh, So, pag nag-compete siya, so in 3 weeks from now, mag-start siya ng mag-cut 85. kailangan 85 kilos ako sa competition weight ko. So, lahat calculated. Though sa akin Calculated. naman, ectomorph ako eh. So, mas volume, mas marami akong rice. Yung protein ko, sakto lang, hindi rin sobrang taas. Ayun, so, mas preferred ko to kasi mas gusto ko pang mabusog. So, kanina, nag-take kami ng pre-workout ng EVP-AQ. So, muscle volumizer siya, 4 pump, non-stimulant. Kaya gusto namin maganda yung blood flow, yung pump, and creatine from Evogen. So, lahat to galing sa Supplement Hub. Ito, Supplement Hub creatine meron din Creatine. pala. So, ayun yung ginamit namin pre-workout. During workout naman, ito, ginamit din namin Extend BCAA. So, may electrolytes na yan eh. Oo, Tas amino acid. Ubus agad yung anyo. 200 grams na rice, tapos isang scoop Isang na whey. scoop ng ISO. Sa akin naman, 350 grams na rice, 200 na chicken. Shoutout nga pala at nagpapasalamat ako sa KSYN Makati, kay Manager Rain, kay Ken Hanauka, Mado, and sa owner ng KSYN Makati. Maraming salamat yan. Kung gusto nyo mag-bodybuilding, andito, kompleto lahat ng gamit. At kung gusto, fitness, andito rin Kung may lahat. summer goal kayo, kung ano mang goal nyo, Actually, andito lahat. dito lahat. Kompleto yung Okay gamit. yung Hindi ka na mahirapan. community. So, maayos, walang bully. Walang bully. Maganda. Wala. Lahat nagtutulungan, masaya. Equipments, maganda. Okay siya. So, Yan. very accommodating yung place. Sobra. Warm sa mga athletes, sa mga lifestyler. Sa mga beginners lalo, Beginners. punta kayo rito. Thank you. Salamat kay SYN Makati.